Sinagot ng palasyo ang patutsada ni Vice President Sara Duterte na kalat daw ang pamamahala ng administrasyon at hindi umano kagalingan ng ibang kalihim. At live mula sa Malacanang. Ayan, go ahead, Base. Ano ba yung mga bagong pahayag ngayon ng palasyo tungkol dito kay Bibi Sara? Alam mo, Ruth, ang sinabi lang dyan ni Undersecretary Claire Castro, look who's talking. Yan yung simple niyang sagot bilang tugon dun sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan kino-question nga niya yung capabilities, yung kakayahan nitong mga cabinet secretaries na pinagkatiwalaan daw ni Pangulong Bongbong Marcos na humawak ng iba't ibang kagawaran. Ang sabi ni Jose Castro, tumama naman si Vice President Sara Duterte na questionin yung kakayahan ng ilang mga gabinete dahil totoo naman daw na hindi lahat ng pinagkatiwalaan ng Pangulo may kakayahan. Tingnan nga raw mismo yung kaso nitong si Vice President Sara Duterte na itinalaga ni PBBM na dating kalihim ng Department of Education. Kalaunan daw, nakita naman daw na hindi niya alam kung ano ang trabaho at mandato ng Department of Education Secretary. Katunayan nga daw, ang dami pang multong nilikha. Kabilang na nga daw dyan yung mga ghost students. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Sa totoo po yan, hindi po lahat ng sekretary na naiya talaga dahil sa tiwala ng Pangulo, sa paniniwala sa kanila, hindi pala talaga magaling. Doon pa lamang po sa mga ghost students, ghost vouchers, ghost food packs, ghost laptops, ghost school materials. Lahat ng multong ito ng Vice Presidente, nung siya ay DepEd Secretary, huwag niyang ipahid kay Pangulo. Grabe makapagsalita ang ating VP ha. Talagang hindi raw maganda ang pamumuno ng ating presidente. Ang tapang talaga ng mukha magsalita ng ganito, no? At bakit? Bakit mo nasabi? Ibig sabihin, tama naman hindi talaga. Wala naman talagang perpekto. At isama mo na dyan ang iyong sarili. Hindi ka naging magandang kabinete, membro ng kabinete. Hindi maganda yung iyong pamumuno. Di ba namuno ka rin ng DepEd? Kaya ngayon, ayan, nabasag ka na naman tuloy ni Attorney Claire Castro. So, ano ngayon ang masasabi mo? Kasi ang hilig-hilig mo sarang magsalita ng patama sa'yo lagi. Nagbubumerang lagi sa'yo. Oh, edi nakakatawa ka talaga tingnan. Nakakatawa ka talaga pakinggan. Tingnan mo nga ang sinasabi mo. Pinaniwalaan na siya ng Pangulo sa DepEd. Binigyan na siya ng isang sangay. Kaso nga hindi mo ginalingan. Bakit, Sara? Marunong ka na ba ngayon mamuno ng DepEd? Na-realize mo na ba kung paano mamuno ng DepEd? Kaya mayabang ka na ngayon, nakakapagsalita ka ng ganyan. O talaga namang ganyang ka talaga. Wala kang pakundangan kung ano yung sasabihin mo. Na talaga namang sa'yo bumabalik ang mga sinasabi mo. Kumbaga sa patama lahat sa'yo. Biruin mo, binigyan ka na ng isang sangay, binigyan ka na. Ay kaso anong ginawa mo? Pinaalam mo sa tao na wala ka ritong alam. Yung tungkol lang sa K-12, hindi mo pa alam. So, nakakahiya ka rito. Diba? Kaya ano nangyari sa'yo? Diba? Hindi talaga. Bakit? Wala namang perpektong tao. Piruin mo yan lalong-lalo na sa mga naitatalaga ni PBBM. Diba nga, ang dami-daming buhaya. Kaya nga ngayon katatalaga niya pa lang Maya-maya, tatanggalin niya na agad. Paano? Hindi nga maganda yung performance. Hindi namimit yung gusto ng ating presidente. Yung tawag dito, yung ano nila, na hindi namimit yung standard ng ating Pangulo. Kaya natatanggal nga agad sila ikaw nga dyan, BP, pinagbigyan ka pa ng pagkakataon, biruin mo 2 taon ka namuno. Samantalang yung iba buwan lang, tinatanggal na agad. Dapat ganun. Kasi ang taas, alam natin na mataas ang standard ng ating Pangulo. Tapos sasabihin mo ngayon, lousy ang pamumuno ng Pangulo. Sino ka ba? Excuse me, BP Sara. Doon pa lang sa mga ghost students, ang galing-galing mo gumawa. Piruin mo yun, nagawa mo yun. Talagang veterana ka na.
VP Sara, biruin mo, yung mga students, ha, bibigyan ng, ang tawag dito, bibigyan ng mga allowances. Basta pagkakapirahan, magaling ka dyan bibigyan ng mga allowances. Anong ginawa mo? May mga voucher ka para dun sa mga students na wala naman talaga ang kanilang personalidad doon. Kumbaga wala naman yung kanilang katauhan doon pero hinihingian mo ng pondo. Veterano ka na talaga, Sara. Ang galing-galing mo, kaya yan ay sagutin mo sa impeachment mo kung paano mo nagawa yung mga ghost students, ha? Ghost food box, biruin mo yun. Wala naman yung tao doon. May food box. Paano mo nagagawa yun, Sara? Talagang alam mo kung bakit. Ano ka na parang tawag dito, 47 years old ka na. Ikaw yung taong napakagaling na. Ikaw yung taong may ano na. Ang tawag dito, may litid. Maano na yung litid. Kumbaga sa baka, ang tindi na ng litid mo. Ang ganit-ganit mo na. Pwede ka ng pansabak sa marathon, nga. Ano ka na Basta veterano ka na. Galing-galing mo, Sara. In mo ghost food packs, ghost students, ghost voucher. Ang galing mo talaga, Sara. Nakakabilib ka na sa pagnanakaw, sa larangan ng pagnanakaw, Sara. Napakagaling mo, kaya pagdusahan mo ito sa impyerno. Ghost laptops. So ang alam ko rito ay itong laptop na to ay matagal na. Mga laptops na to ay matagal na nandiyan bago ka umupo. Dapat pag upo mo ay i-distribute mo na ito. Pero anong ginawa mo? Sa katamaran mo, hindi mo ito dinistribute. Bakit? Iniisip mo kasi na yung kaanuhan mo, kadamutan mo ba? Kumbaga, bakit sila magkakaroon ng laptops? Ang swerte naman nila. Para sa kanila nga yun para sa mga mag-aaral nga yun at sa isang mga classroom yun, sa mga eskwelahan yun. Para sa kanila nga yun bakit hindi mo minanduhan ang iyong opisina para ito maipamigay? Para good job ka doon. Anong nangyari sa'yo? Bakit tinengga mo ang mga laptop sa iyong warehouse? Namumuno ka na dyan, di ba? Hay nako, Sara. Pati ghost school materials. Gumagawa ka talaga ng paraan para makabili ka ng mga ghost school materials na kunyari, bumibili ka ng mga gagamitan nila tapos hindi mo naman binibigay. Saan mo ginagamit yung pera? Saan mo dinadala yung pera? Na kunyari, meron kang pinamimigay. Sa bagay, may nakikita naman tayo sa mga video na namimigay siya. Para gamitin mo ito sa ibang paraan. Paano, Sara? Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Dapat sa'yo pala matuto Sino ba ang nagturo sa'yo ng mga ganyan? Meron ka ba talagang advisor ng ganyan? O talaga namang magaling ka na noon pa? Palagay ko magaling ka na noon pa, Sara Ang galing mong mag-manipulate. Mga salita mo, ang galing Ang kala mo, ano ka, berhen ka Kala mo, wala kang naive ka. Kala mo, wala kang kaalam-alam. Inosente, Hindi ka inosente, Sara. Para kang anghel ng impyerno. Alright? Yan ang totoo. Tapos lahat ito ay ipapahid mo nga naman kay Pangulo. Na ang Pangulo hindi nagtatrabaho. Nakulang ang performance ng Pangulo. At ikaw, anong ginagawa mo? Alam mo kung magaling ka talaga, Sara. Kung ikaw talaga ay mabuting tao rin, mabuting tao na lang, wala kang dapat mga issue na ganito. Bakit ito naglalabasan? Siyempre may apoy Ito ay parang usok. Kung may usok, may apoy, di ba? Alam mo yan. So, yung apoy na to na naglalagablab hanggang ngayon at talaga na mga uhaw na uhaw kaming malaman ito, dapat ito ay sagutin mo. Sagutin mo na lang ito, Sara, huwag ka ng daldal. Okay?
Yaan ang aming hinihintay, March 2. It's a date, Sarah. March 2. Magkumahog ka ng sagutin ito. Yun na lang.